Hindi ito kwento para takutin ka. Hindi rin ito urban legend na pinapasapasa lang sa mga inuman. Noong isang taon bumisita ako sa isang malayong barangay sa Visayas. Tahimik luma ang mga bahay. Parang naiwan ng panahon. Doon ko nakilala si Kuya Jomar, isang simpleng lalaki. Nagtrabaho dati sa Maynila pero umuwi sa probinsya para magpahinga. Akala niya ay makakahanap siya ng katahimikan. Hindi niya alam ang mismong katahimikan ang papatay sa kanya. Bago pa man mangyari ang kanyang pagkawala, may naikwento siya sa akin. Sa araw ng pagdating niya, umupa siya ng maliit na bahay malapit sa gubat. Sa gabi habang nagpapahinga siya, may narinig siyang kumatok 3 beses. 2:00 ng madaling araw. Inakala niyang kapitbahay. Baka emergency. Kaya kahit antok na antok, binuksan niya ang pinto. Walang tao, walang kahit ano. Pero simula nung gabing yon, nag-iba ang lahat. Kinabukasan, dumaan siya sa tindahan para bumili ng kape. Doon siya kinausap ng matandang tindera. Bisita ka lang ba rito? Tanong ng Ale. Opo, bakasyon lang po ako. Sagot niya, napatingin lang sa kanya ang matanda. Tapos marahang sinabi, Kung marinig mo silang kumatok, huwag mong buksan. Huwag mong sagutin. Huwag mong pakinggan. Huwag mo silang papasukin. Huwag kang magkamali. Huwag kang sisilip. late na ang babala. Nabuksan na ni Kuya Jomar ang pinto. Sumunod na gabi wala nang kumakatok pero may bulong tuwing 2:00, 2:30, 3:00. Lumipas ang ilang araw, nagsindi siya ng kandila. Nagdasal. Pero pagdilat niya, may mga aninong nakatayo sa dilim, nakangiti ng aasar. Walang bisa ang dasal. Tuwing gabi, tinatawag na nila ang pangalan niya sa kisame, sa ilalim ng kama. Jomar! Jomar! Hindi siya makatulog. Hindi siya makahinga ng maayos. Parang unti-unting sinisira ang utak niya. Sa 3 gabi, nakita niya ang sarili niyang pangalan nakasulat sa pader. Gamit ang dugo. Hindi niya alam kung galing sa kanya o sa kung anong bagay na kasama na niya sa bahay. Sa huling araw na nakita ko si Kuya Jomar, sumisigaw na siya sa loob ng bahay. Gabi-gabi silang bumabalik! Hindi ako pinapatahimik! Tapos nawala siya. Walang bakas. Walang katawan. Nagpunta kami sa barangay para mag-report ng nawawala. May police report. May barangay blotter. May search party. Pagkalipas ng 2 linggo, lahat ng iyon nawala. Yung police report, wala na sa records. Yung blotter, burado. Yung notice sa lokal na pahayagan, hindi mahanap ang kopya. Parang binura ang pagkatao ni Kuya Jomar. Pero ako, natatandaan ko siya. Doon ko isinulat ang kanta. Hindi para magka-views. Hindi para sa fame. Kundi para maalala natin na totoo siya. At para kung sakali mang marinig mo rin sila sa gitna ng gabi, huwag mong buksan, huwag kang sisilip.